sabihin. Mahal ko siya, aalagaan mo siya. Masakit man isipin pero kayang alagaan ng nanay ang 10 at 1 dosenang anak. Pero ang pinakapangit, yung 11, 12, 1 dosenang anak, hirap na hirap alagaan yung nanay pag matanda na. So I hope so, pagdating ng araw, maisip ninyo na, nanay ko siya, mahal ko siya, aalagaan mo siya. If you don't prepare, you are preparing yourself to fail. The same with your life right now. Sir, nag-aaral lang kami para matuto. Yes, pero hindi po. Ang pag-aaral is what? Preparation. Now, it's up to you if you're going to prepare your life for a better future or ayaw ninyo. Hindi kasi pwedeng sumuko eh. Kasi may pangarap pa ako. Hindi pwedeng sumuko kasi andyan pa si mama, andyan pa si papa. Tumatanda na sila, napagod na, at saka hindi ko kayang panoorin silang tumatanda na puro trabaho, puro problema. Gusto ko rin maranasan nila na kahit papano, hindi man marangya, pero mas magaan, mas maginhawang buhay. Kaya kahit pagod na ako, kahit minsan gusto ko nang rin sumuko, lalaban pa rin ako. Hindi para magyabang, hindi para patunayan kung kanino, kundi para sa sarili kong pangarap at para sa mga taong mahalaga sa akin. Kaya, guys, kung napapagod kayo, napapagod ka na, sana laban pa rin dahil may pangarap ka at may mga tao kang mahal na deserve makita na lumalaban ka hanggang sa dulo. Kasi bakit? Kapag nanalo kayo, kapag naging successful kayo, pag nakuha niyo pangarap ninyo, ang unang magiging masaya, yung nanay at tatay ninyo na sobrang mahal kayo at itinagiliod at nagsakripisyo para sa inyo. So, if you are pagod, magpahinga. Pero bawal sumuko. Gets niyo? Yung mga tatay natin, tahimik lang yan sila. Hindi minsan nagsasabi ng I love you. Pero mahal nila tayo. Kasi yung mga tatay natin, hindi yan pala salita. Tahimik lang, hindi nga showy eh. Hindi sa sweet sa siya. At minsan hindi pa tumatawag. Pero araw-araw ginagawa lahat para lang may pakain, may pabaon, may padala, may tuition. Hindi man sila mahilig mag I love you, pero sila yung dahilan kung bakit meron tayong tahanan. Tahimik lang sila, pero buong buhay nila, ibinigay nila sa atin. Ang tanong, tayo, kailan natin huling kinamusta si Papa? Kailan tayo huling nagsabing ingat ka? Kahit alam naman nating pagod siya. Kahit alam naman nating pagod si Papa. Minsan, mas madalas pa tayong mag-thank you sa tropa kaysa sa magulang nating tahimik pero totoo ang pagmamahal. Tandaan, huwag nating hintayin na mawala si Papa ha, bago natin ma-realize kung gaano sila kahalaga. Kasi minsan, habang nandyan pa sila, parang nakakaligtaan nating mahalin si Papa. Pero ang totoo, mahal na mahal nila tayo. Mahal na mahal tayo ng tatay natin kahit walang I love you. Maybe hindi lang siya showy, pero tandaan ninyo, kaya kayo nandito kasi mahal kayo ng tatay ninyo even though hindi nag-I love you. Sa keyboard, magkatabi ang I at sa kayo. Pero tatanungin ko kayo kung dikit masyado ang I at sa kayo, pilit sila. Pag pinindot mo, ilan ang napipindot? 2. Magiging I-U, samantalang kailangan ko lang I. Ano napindot? I-U. Ganun kahalaga ang space sa bawat tao. Same sa relationship. Most of the time, we need space so that ma-miss nila kayo. Sa keyboard, minsan, ang pagbitaw sa taong hindi karapat-dapat student, may mga magulang na what? Ang punto, magtrabaho, uuwi pa kahit paano, para what? Yung edukasyon mo, yung pag-aaral mo, makapagtapos ka. Pero may mga magulang na umaalis ng bahay, ng pamilya, iiwan yung anak nila. Ang problema, pagdating doon, naghanap ng iba. At ito yung situation niya. Iniwan siya ng magulang niya para daw magtrabaho sila. Kaso ang problema, hindi na bumabalik kasi nakahanap na ng iba. Masama ba siya pag hindi niya mahal yung parents niya? Hindi. Because by the end of the day, ang parents na nagmamahal kailanman hindi papalitan yung anak na naghihintay sa kanya. Sana hindi na lang kita pinanganak
sana hindi na lang kita inilabas. Sa mga parents na nagsasabi ng ganito, kasi hindi naman talaga lahat. Ang tanong ko, bakit po ninyo sinasabi itong salitang to? Alam nyo ba kung anong pakiramdam ng mga anak ninyo pag naririnig nila to? Bakit nyo kaya nasasabi to? Comment mo nga. Alam nyo ba mas mahirap pag-usapan ng pangarap kaysa sa relationship? Pag relationship ang pinag-usapan, buhay na buhay kayo. Pero pag pangarap ang pag-usapan, ayaw ninyo. Bakit? Napakahirap abutin ng pangarap. Pero ang relationship, abot na abot. Kahit mamaya magjowa ka, pwede. Masarap, oo. Pero kadalasan ang pangit sa relationship, sa umpisa lang masaya. Kasi bakit? Kasi kahit ikaw mismo, hindi mo pa kilala sarili mo. Nang alam lang natin, okay sir, basta masaya, okay. Psst. Guys, itong tandaan sa relationship ha. Relationship is not all about happiness. Relationship may ups, may down. At kadalasan nasusukat ang relationship na kahit nasa down kayo, kasama ka niya. Kaso ang problema sa generation ngayon, pag malungkot na, naghahanap ng iba. Pag may problema, nagpapa-comfort sa iba. Tapos sasabihin, masaya lang sa umpisa. Paano na broken kayo? Wala kayong ganang pumasok sa eskwela? Nung na-time na broken ka, sir, ay sakit. Kaya nga sabi sa subject na to, kapag ang puso mo, depektibo, may epekto sa utak mo. Kaya kayo pinagbabawalan muna, it is because kapag pumasok ka dito at nasaktan ka, magiging trauma. At ang kadalasan, minsan, kung mahina ka, ang solusyon mo, ito. At ayaw na ayaw ng magulang ninyo. Patas bang buhay? Hindi po. Hindi po patas ang buhay. Minsan, ang iba nakakatanggap ng ayuda. Yung iba naman, hindi. Minsan ang pangit pag nakakatanggap ng ayuda yung maraming pera. Kasi bakit? Shoot sa banga. Duol sa luwag. Malapit sa kaldero. Ulitin ko, hindi masama ang ayuda. Pero, galingan ninyo. Mag-aral kayo, magnegosyo kayo, magtapos kayo. Para, pagdating ng araw, hindi kayo magagalit kung yung kapitbahay nyo nakatanggap ng ayuda at kayo hindi. Kasi bakit? You have your own money. Gets nyo ba? Huwag lahat iasa sa gobyerno. Ang buhay ninyo nakadepende kanino? Sa inyo. Pero kung gusto nyo ng ayuda, hindi siya masama. Pero huwag nyong iasa yung sarili nyo saan? Ayuda. Mas maganda pa rin na kayo yung naghirap sa pera ninyo. Please stop chasing love, students, na parang nawawala. Simulan mong mabuhay para sa future na gusto mo. Kasi kapag masaya ka, buo ka, may direction ka. Minsan kasi kusa na lang dumarating ang pagmamahal eh. Hindi mo kailangan hanapin kapag buo ka na. Kusa kang makikita ng tamang tao. Kaya focus muna sa sarili mo, sa pangarap mo, sa pamilya mo, sa pag-improve ng sarili mo. Kaya huwag kang mag-focus sa sarap minsan na ang kapalit, hirap. Tandaan mo, hindi mo kailangan ng pagmamahal para maging buo. Kailangan mo munang buuin ang sarili mo. Kasi pag buo ka, hindi mo na kailangan buuin pa ng iba. Hindi mo iaasa yung kasiyahan mo, yung pagkatao sa ibang tao. So stop chasing love. Mag-focus muna kayo sa sarili ninyo. Kasi kawawa kayo pag maling tao ang napili ninyo. Gets nyo? Hey, alam nyo bang kayo ang simbolo ng sakripisyo ng magulang nyo? Kasi hindi biro ang araw-araw na gumising ng maaga para magtrabaho. Hindi madali ang magtipid para may maipabaon lang sa inyo. Pero ginagawa nila kasi kayo ang dahilan kung bakit sila lumalaban. Kaya ngayong nandito kayo sa loob ng paaralan, dalhin nyo sa isip nyo, hindi lahat ng kabataan may ganitong pagkakataon. Kaya pag uwi nyo mamaya, subukang lumapit at sabihin salamat. At kung hindi kaya ng salita, isang mahigpit na yakap, sapat na. Tandaan, hindi lang kayo basta obligasyon. Sinakripisyuhan kayo kasi mahal kayo ng magulang nyo. Sir, pwede ba bibigyan ng second chance ang taong bumalik almost 1 year bago humingi ng tawad? The more na nagre-risk kayo at umaalis kayo sa comfort zone ninyo, the more na mas malapit kayo sa pangarap ninyo. Kasi kapag hindi ka mag-risk, mahirap makuha ang pangarap. Na yung risk na yun, ibig sabihin umaalis ka dito sa comfort zone
Hindi porkit naaalala mo yung tao, babalikan mo. Kung OFW kayo at lagi kayong kinakamusta at hindi dahil sa pera at hindi dahil sa padala, napakaswerte ninyo. Napakaswerte ninyo. Kasi bakit? May pamilya kayong nakakaintindi na ang kailangan din ng OFW, hindi lang basta pera o ano, kundi yung appreciation, yung pagpapahalaga at higit sa lahat naaalala. Kasi ang pangit sa mga OFW o ibang OFW ang pamilya nila, naaalala lang sila kapag may padala. Naaalala lang sila pag may kailangan. Naaalala lang pag kailangan ng pera. Masakit, diba? Kaya kung ikaw, kinakamusta ka, uy, napakaswerte mo. Sa pamilya na kung saan nakakaintindi na dapat ka rin i-appreciate, na dapat ka rin kamustahin, na dapat ka rin mahalin. Kasi tao ka lang rin. Lahat naman tayo may pagkukulang eh. Si mama, si papa niyo may pagkukulang. Kahit tayong mga anak may pagkukulang. Pero ang tanong na lang ngayon is, willing ka ba na kahit kulang sila, mamahalin mo pa rin sila? Because by the end of the day, it's not about ano yung kulang. It's about ano yung nararamdaman mo para sa kanila. Para bang obligasyon at saka pagmamahal. Lahat kayo obligasyon ng parents nyo. Am I correct? Kasi nilabas nila kayo sa mundo. But by the end of the day, hindi lang kayo obligasyon ng parents nyo. They love you. Kasi pag obligasyon lang kayo, pwede kayong pabayaan na magulang nyo. Kasi may mga magulang na ipinanganak yung anak, iniwan. At meron dito sa inyo. Tama. Kasi takot sila saan? Sa obligasyon. But your parents is, anong ginawa? Tumayo sila. Pinalaki kayo. Pinakain, binihisan. So hindi lang kayo basta obligasyon. You are what? Love kayo ng parents ninyo. Not about obligation, sinong may kasalanan, sinong may pagkukulang. Ang tanong na lang is, mahal mo ba sila? Kayo Gaza, mag-ingat kayo. Kasi hindi lahat ng I love you totoo. Naga-I love you lang ang lalasa ng lalaki, pero hindi lahat. Kasi gusto kanilang maikama. Hindi lahat ng lalaki, pero sa totoo lang, sa mga kabataan to, kadalasan, gusto lang nilang masubukan yung nakita nila sa porn site, sa internet. Ngayon, kasi gusto nilang maranasan. Kasi nasarap yung tao na yon nung nakita nila. Ngayon, gusto nilang magjowa. Kasi bakit? Gusto nilang masubukan sa inyo. Kayo rin naman, Maroko, nagsalita lang ng I love you, go. Parang awa nyo na. Pag pumili kayo ng lalaki, yung sana naman kaya kayong panindigan. Uy, bakit parang wala kang problema sa jowa mo? Kasi ako yung problema niya. You guys, new merch is here. Get ready to grab your very own official Vlog Black Beauty mugs now. We have both black and white. Hey, yeah. Black Beauty official flow. Hey, sabay, sabay.